Ako po ay may pribilehiyo na mangaral sa ating mga kapatid mamaya sa kanilang 41st church anniversary. Ito ay isa sa mga pinakamatagal na Reformed Baptist dito sa Pilipinas, sa Los Baños. So inisip ko na yung ating series ay tutuloy natin na next week sa Galatia, pero sa 1 Corinthians ito ay hindi naman malayo sapagkat ang author naman ito ay pareho din, si Apostol Pablo, at ang kanyang tema ay pareho din, ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesu Kristo. At ito ang nais niya na ipaalala sa atin, na makita natin ang mga mananampalataya hindi lamang sa taga-Galacia, kundi maging dito sa mga taga-Korinto na bagamat sila'y pinagpala ng Diyos sa lahat ng espiritual na pagpapala. Subalit dahil sila ay naapektuhan ng kanilang mga kapaligiran sa Korinto, sa mga immoral na pamumuhay, sa kanilang dibisyon at kaguluhan bilang isang iglesia, bagamat sila'y iglesia pa rin ng Panginoon, ay meron ditong antidote o panlaban na dapat ay hindi natin kaliligtaan at pabalik-balik na ito ay ating uulitin sa ating buhay. Kaya ating bulay-bulayin dito ang 1 Corinthians sa chapter 15, verses 1 to 11 na binasa sa atin kanina. At nais kong basahin ng ilan dito sapagkat sinabi niya sa verse 1, "Mga kapatid, pinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo ring tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, at nasa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya na walang kabuluhan." So very serious yan. At pagkatapos ay ipinaliwanag niya dito ang mga ebidensya na talagang ating Panginoong Jesucristo ay namatay, siya'y inilibing, siya'y muling nabuhay, at maraming mga witnesses. At take note, sa isang mananampalataya na pinagkalooban ng biyaya ng kaligtasan, sinabi dito ni Apostol Pablo sa verse 9, "Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawala ng kabuluhan. Sa halip ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Dahil dito maging ako o sila. Sa gayon kami ay nangangaral at kayo naman ay nananampalataya." Purihin ng Diyos kanyang salita. Meron ditong issue, meron dito sa issue sa verse 12 na meron ditong hindi naniniwala na mayroong muling pagkabuhay sa mga patay. Yan ang issue na kailangang harapin ni Apostol Pablo. At piniliwanag niya ng mahaba dito sa 1 Corinthians 15, kung inyong babasahin, na tunay na merong muling pagkabuhay ang mga patay. Dahil kung wala, ay wala tayong pinagkaiba sa mga hayop. At ang ebidensya nito na tayo'y muling mabubuhay ay ang Panginoong Hesu Kristo ay muling nabuhay sa mga patay. Kaya maganda dito sa pinakita ni Pablo sa iglesia na ito na balot sa mga problema ay binabalik niya doon sa orihinal. Sa orihinal na inyong tinanggap na dapat kayo nagpapatuloy at yan ang inyong panghahawakan hanggang sa wakas. Maraming mga conflict dito sa iglesia na ito ng Korinto. Maraming conflict, may paglalaban-laban sa isa't isa, maging sa kanilang mga leader sa chapter 1, 10 hanggang 4, mayroong
lawsuits sa chapter 6, merong pagtatalo pagdating sa Lord's Supper, may pagtatalo pagdating doon, ano ba ang tunay na spiritual, mga spiritual gifts sa chapter 12 hanggang 14. And then tungkol kay Stephanas and Apollos, just 16, verses 12 to 18. And then may mga kompromisos. Mayroong immoral na nangyari dito sa chapter 5, 1 to 13. Sexual immorality, may issue ng tungkol sa pag-aasawa, hindi pag-aasawa. And then yung pagkain sa templo, sa chapter 8. An issue ng head covering sa pagsamba. And then finally sa chapter 15, ito yung text natin matatagpuan, yung issue ng muling pagkabuhay. So itong mga subject na ito ay naranasan ng iglesia na ito at bagamat ganito ang kanilang kalagayan, kung papansin ninyo sa chapter 1, sinabi dito sa verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal kasama ng lahat ang nasa lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanila at ating Panginoon, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Ako'y laging nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa bawat uri ng pananalita at kaalaman, kagaya ng patotoo ni Kristo na ipinagtibay sa inyo. Kaya't kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 8, siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan na niya'y tinawag kayo tungo sa pakikisama sa kanyang anak na si Jesucristo, na ating Panginoon. So bagamat ito'y balot ng mga problema sa iglesia, at kung titingnan mo at face value, parang hindi na yata iglesia ito, hindi sa harapan ng Panginoon. Sila'y tinawag mula sa walang hanggang at patuloy sila na nililinis. Paano ito ginagawa ni Pablo na dapat nating matutunan bilang iglesia dito sa Cubao Reformed Baptist Church? Hindi tayo kukuha ng paraan sa filosofiya ng mundo, hindi sa ating mga sariling pamamaraan. Lahat ng mga issues dito na binanggit ay konektado sa Ebanghelyo. Sa magandang balita tungkol kay Jesucristo na tunay na Diyos na banal, 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 at siya'y nagpakababa, at siya'y sumunod sa kalooban ng Ama na tanging paraan upang matubos ang kanyang mga tao at madala sa kanyang piling sa kaluwalhatian magpakailan paman. So ang Ebanghelyo ay very crucial dito at pinapakita ng Ebanghelyo ang tunay na espiritualidad, yung tunay na puspos ng Diyos Espiritu Santo. Kaya ang mensahe po na nais kong dalhin dito sa talata ng banal na kasulatan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay ito ang Ebanghelyo na palagiang inaalala at pinapangaral sa sarili sa iglesia ay nagpapatibay sa pananampalataya at pagpapagana sa paglilingkod sa Panginoon, sa biyaya lamang ng Diyos. Sa katapusan ng chapter 15, nang sinasabi dito na memorize ng marami, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know, your labor in the Lord is not in vain. So pinapakita dito mga kapatid na crucial ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Hindi ito para sa hindi lang mananampalataya. Mag-i-evangelize ka, dadali mong Ebanghelyo. Yun yung series natin, di ba, sa Aklat ng Galatia, na kung saan si Apostle Pablo ay nagpaalala sa kanila, nagpunta ako dyan sa inyo at ipinangaral ko ang pure gospel.
It is about the Lord Jesus Christ, His life, His death, His atoning sacrifice. At ang Panginoon ay nagtagumpay sa kamatayan. At siya'y buhay magpakailanman. Siya'y hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At siya'y babalik. At hatulan ng lahat. Yan ang inyong tinanggap sa biyaya ng Diyos. At sa biyaya ng Diyos, anuman ang inyong hinaharap bilang individual na mananampalataya sa inyong sarili, sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, lalo na sa iglesia, ang Ebanghelyo po ang ating kailangan. Sapagkat dito ay nalaluwalhati ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ay panahon ng Kapaskuhan at sa providensya ng Diyos, maraming hindi niniwala o maraming mga excesses dito, pero sa providensya ng Diyos, at least mag-isip ang tao sa balat ng lupa na merong history na nangyari dito 2,000 years ago at least. Gamitin ng Panginoon na i-stir up ang mga tao na merong blessed hope na hindi nila makikita sa anuman. Hindi sa kapangyarihan, hindi sa katanyagan, hindi pa sa pagsasama-sama ng mga bansa na isang maliit na tubig lamang sa isang timba. Ito ang kailangan ng sangkatauhan. Ito yung kailangan mo, ito yung kailangan natin sa lahat ng mga issues na ating kinakaharap na manifestations ng ating pagiging likas na makasalanan. Kahit tayo mga tinubos na, mga ligtas na, redeemed by the blood of the Lamb. And yet, nandito pa tayo sa katawan na makasalanan kung hindi natin bugbugin ang ating mga sarili ng Ebanghelyo na tayo'y wala, na tayo ay totally depraved, na tayo ay dapat ay nasa apoy ng impyerno. We do not have any right whatsoever sa biyaya ng Panginoon. Talagang awa lang na tinanggap niya tayo, awa lang na bigyan tayo ng libreng pagsisisi, libreng pananampalataya, at nakakapaglingkod tayo sa biyaya lamang ng Diyos. Grace upon grace. Yan ang ating Panginoon. Yan ang Ebanghelyo. So ang Ebanghelyo ng Panginoon, the Gospel of the Lord Jesus Christ, ay talaga naggalit si Pablo. Sabi niya sa ating series sa Galatian, kung ako o anghel na magdagdag o magbawas dito, sumpain siya. At kung hindi ka careful sa iyong sarili, unti-unti, dinadagdagan mo ang mga bagay na hindi mo dapat dagdagan sapagkat tinanggap ka bilang ikaw na makasalanan. Romans 5, while we were yet sinner, Christ died for us. Hindi tayo tinatanggap dahil sa ating mga ginagawa. Yan ay bunga ng pagpupuri at pagkapasalamat sa Kanya. And so ang Ebanghelyo po ay nagtuturo sa atin sa issue ng Korinto. Makita natin ang ating mga sarili na ang solusyon sa pagiging disunited, tingnan mo ang Ebanghelyo ng Diyos. Isa lang ang Diyos, isa ang Espiritu Santo. Isa lang dapat ang iyong hangarin, ang kalawalatian ng Panginoon. Ebanghelyo ang solusyon sa mga immoral. Kung ika'y niligtas, inilipat mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, ikaw man ay single o married, mabuhay ka ng may kabanalan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa iyo'y banal, dapat ikaw ay magpakabanal. Anumang issue, marriage, divorce, widowhood, whatever, the gospel is sufficient, sapat para tugunin ng mga ito. Hindi kayo tatakbo sa sanlibutan para humanap ng solusyon sa bagay na ito. Sapat ang Ebanghelyo ng Diyos sa lahat ng problema na dulot ng kasalanan ng tao. Ang kalayaan natin ay hindi malaya na gawin ang gusto mo, kundi kalayaan sa biyaya ng Diyos magawa natin ang kalooban ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu Santo. So ang Ebanghelyo ay siguradong blessed hope natin now and beyond the grave.
ngayon hanggang sa kamatayan. Kaya napaka-relevant itong banal na salita ng Diyos. Dalawang bagay po, mga kapatid, ang nais kong ating bulay-bulayan at matandaan dito. Number one, yung pagpapaalala ng biyaya ng Ebanghelyo na pinangaral sa verses 1 to 8. Huwag nating kaligtaan yan. And then number two, sa verses 9 to 11, mayroong pagpapatunay ng biyaya ng Ebanghelyo dahil hindi nawawalan ng kabuluhan ito sa buhay. Makikita talaga ang ebidensya nito, hindi pwedeng itago. Kagaya ng sabi ng Panginoon, ikaw ay ilaw sa sanlibutang ito. Ikaw ay asin sa mundong ito. Hindi sinisindihan ng ilaw at itatago doon sa ilalim, kundi saan mang paraan tayo dinala ng Panginoon dahil sa Ebanghelyo na nagligtas sa atin, naglipat mula kadiliman ng patungo sa walang hanggang kaliwanagan. Dapat tayong magliwanag dahil sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So number one, dito sa Iglesia sa Corinto na mensahe para sa lahat ng iglesia, kasama dito ang Cubao Reformed Baptist Church, na tayo din ay mga may kinakaharap sa buhay natin bilang isang iglesia. Maaari tayong magtanong sa isa't isa, tayo ba'y tunay na may pagmamahalan sa isa't isa? Tayo ba'y may tunay na pagkakaisa sa isa't isa? Meron ba tayong tunay na hangarin? Meron ba tayong favoritism sa isa't isa? Meron ka bang mas paboritong leader dito? Meron ka bang tinatagong kasalanan sa ating modernong kapanahunan na isang pindot mo lang sa iyong gadget o sa iyong laptop na hindi nakikita ng iba na nakikita ng Panginoon? Punong-puno ba tayo ng impurities, pride sa puso? Number one, paalalahanan mo ang sarili mo ng Ebanghelyo ng Panginoon. Mga kapatid, so very, napakaganda na sa kabila ng mga listahan ng mga kasalanan, mga kapatid, isang pamilya, isang ama natin na nasa langit, mga kapatid, very tender, meron talagang hangarin na tayo ay paalalahanan ng common nating karanasan sa harapan ng Panginoon. Upang tayo'y paalalahanin, pinapaalala ko sa inyo, magandang balita. Sa kabila ng masamang balita, may magandang balita. Mga kapatid, kay Jesucristo, may magandang balita. At yan ang inyong tinanggap, inyong pinaninindigan. At nais namin, mga kaibigan, mga bata, na kayo ay may matibay na pinaninindigan. Matibay na maaari mong yakapin na ikaw ay tunay na maliligtas sa iyong kalagayang makasalanan at kalagayang nasa ilalim ng kapuotan ng Diyos, maliban na ikaw ay tunay na maligtas sa biyaya ng Diyos. Inyong tinanggap ito, inyong pinanindigan, ang Panginoong Jesucristo, walang iba. So pinangaral ko sa inyo, at makikita natin yan sa 2 Corinthians chapter 2, 1-5, mga kapatid, nang ako'y dumating sa inyo. Hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamagitan ng matatayog na panalita o karunungan. Verse 2, sapagkat aking pinahayag, ipinasyang walang anuman malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo na siyang ipinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo ng may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pamamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos.
So ito ang Apostol Pablo na malinaw sa kanya na siya din ay pinuno ng makasalanan. Sa 1 Timothy 1:12 to 15, siya ang chief pinunong makasalanan. Alam niya sinasabi niya. At siya'y sinugo ng Panginoong Hesus Kristo nang siya'y binago 180 degrees mula sa buhay ng rebelyon patungo sa buhay ng paglilingkod sa Panginoon. At nakasentro dito ang bigat ng Ebanghelyo sa mga taong pagano, sa mga taong walang Diyos. At sinasabi niya, mga kapatid, ako'y hindi matapang na dumating sa inyo. Ako'y nanginginig sa inyo. Pero pinangaral ko sa inyo ang purong Ebanghelyo. Yan ang summary ng kanyang ministry sa chapter 2 at yan ang summary ng ating Grace Ministerial Academy. Sa pagtuturo na walang iba kundi si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So pinangaral at Ebanghelyo at 2,000 taon at praise the Lord sa pulpitong ito. Yan ang pinapangaral sa atin sa biyaya ng Diyos. Kaya mahalaga na inyong ipanalangin ang mga tumitindig ngayon dito na sa awa ng Panginoon sila ay maging matapat na mga ngaral, mga tagapagturo ng salita ng Diyos saan man may pagkakataon. At syempre, hindi naman tayo bumabata. Yan yung realidad. Kaya yung mga next generation na itatindig ng Panginoon. Tingnan mo si Apostol Pablo, meron siyang confidence sa harapan ng Panginoon na hindi siya lumayo sa ibinigay sa kanya na ipinapasa niya. Parang marathon, yung baton, nililipat sa iyo, hindi mo siya dadagdagan, hindi mo siya babawasan. So yan ang inyong tinanggap, mga kapatid. Yan ang aking matapat na ipinangaral ng may panginginig. Subalit, may kapangyarihan ng Diyos, Espiritu Santo. Hindi ko kayang basagin ng inyong matigas na puso, walang sino man. Hindi natin kayang baguhin ang buhay ng bawat isa sa atin. Pero ang Diyos na sovereign sa lahat, sa kanyang Ebanghelyo, kaya niyang basagin ang puso kahit ng pinakamatigas na puso ng tao. Kaya niyang baguhin kayo, mga kabataan, mga bata. Walang imposible sa Diyos. Ayan ang paninindigan ni Pablo na ipinahayag sa kanila. At siya naman ay nagtitiwala na yung pinangaral niyang Ebanghelyo ay inyong tinanggap at inyong pinaninindigan. Hindi nila ito nagawa sa kanilang mga sarili sapagkat Efeso 2:1-3 and verse 12, ang tao ay likas na patay, pasaway at anak ng kapautan. Walang Kristo, walang Diyos. Yan ang nature ng tao. Yan ang nature mo, mga kapatid. Hindi mo nagawang tanggapin ng Panginoon dahil ikaw ay smart kaysa iba. Alam natin at nalilimutan natin ito, kaya kailangan nating ipaalala palagi na tayo ay kinahabagan lamang. Kaya nating tinanggap ang mga naghatid ng mensahe sa atin ng Ebanghelyo. In my case, lagi kong sinasabi, sapagkat yun ang nangyari sa akin. Wala akong ibang hangarin doon sa Saudi Arabia sa edad ko na 23 years para lang masuportahan ng aking pamilya. Pero ang Diyos ay nahabag sa akin. Doon ko narinig ang Ebanghelyo for the very first time ng buhay ko. And it turns the world upside down. At wala akong takot noong panahon ng aking kabataan kahit na bawal doon. Alala ko palagi, yung nagdala ko ng Biblia, kalahati ng bag ay Biblia yon. Pinalitan ko lang yung mga pabalat na mga picture ni Bruce Lee kasi kung may krus ay yari ka talaga. At na-distribute yun sa Saudi. Ganon. Saan man may pagkakataon. Nung nagkahigpitan na, doon na kami sa disyerto, doon na kami sa bundok. Yung mga bato, yun ang
nilalagay namin at yun ang pulpito namin. At kung mayroong mga darating na huhuli sa amin, tatakbo kami sa iba. Napakabuti ng Panginoon sa ating kalagayan. Napakabuti ng Panginoon sa buhay mo, mga kabataan. Dito'y malaya tayo sa Pilipinas. Marinig mo ang Ebanghelyo, pero ano yung attitude mo? Anong attitude mo sa Ebanghelyo na tanging tagapagligtas, tanging paraan ng Diyos upang ikaw ay masagip sa darating na kapuutan? Anong attitude mo? Sa iyong sarili, wala. Pero ang Diyos ay hindi nagagalak, hindi natutuwa, Ezekiel 18, sa kamatayan ng mga masama. Nais na talagang ikay maligtas, and therefore, alam mo, wala kang kakayanan, wala kang katangian, pero ang Panginoon ay sovereign sa lahat. Ikaw ay lumapit ng may kababaan ng loob sa Kanya. Kagaya ni Zacchaeus, di ba? Na kahit siya ay mababang tao, siya ay umakyat sa puno para makita ang Panginoon. That's your responsibility. Kaya sa biyaya ng Panginoon, itong matitigas na puso, mga immoral na mga taga-Korinto, binasag ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nila tinanggap at kaya nila pinanindigan. At mahalaga itong lesson, mga kapatid, hindi mo lang tinanggap sa pasimula. Hindi mo lang ito pinanindigan sa simula. Kailangan ka magpatuloy dito. At yan yung ating teolohiya na hinahawakan bilang reform. We must persevere to the end. Perseverance of the saints. Pagtsatsaga hanggang sa wakas. Dahil alam natin ng ating Panginoon ang nagpasimula at siyang magtatapos nito. Kung wala kang ebidensya ng perseverance, kung wala kang ebidensya ng pagtsatsaga hanggang sa wakas, yan ang salita ni Pablo. Tinanggap ninyo. Siya naman ninyong pinaninindigan. Kung tunay ninyong pinangahawakan, sa verse 3, mahalagang paalala ito. Sa anumang issues ng buhay, hindi mo iisantabi ang Ebanghelyo. Hindi mo siya ilalagay sa margin. Hindi siya marginalized, kundi siya ay sentro ng buhay natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tinubos. Kailangan nating panghawakan ito, panindigan, sapagkat kung hindi kaligtas. At alam natin nangyayari ito. Bakit tayo nagkakaroon ng church discipline at binigyan ng pagkakataon para magbago? Hindi nagbago. Sa tingin mo ba hindi mangyayari yan sa iyo? Mag-ingat ka. Mag-ingat tayo. Sapagkat tayo'y maaring bumagsak. Alam naman natin kahit sa ating reform circle, mga pastor, mga kilalang, mga conference speaker, malungkot talaga. Biglang bumagsak sa kasalanan. Ikaw pa kaya? Ako pa kaya? Kaya itong Ebanghelyo dapat mong paalala sa iyo every day na you are nothing, you're sinful, true and true, totally depraved. Pero by the grace of God, makikita natin mamaya, I am what I am. But kailangan nating panindigan ito, kailangan nating panghawakan, kailangan natin ito laging ipaalala. At kung ito'y nangyayari, tayo ay hindi pwedeng magyabang. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa kanino man. Talagang ang resulta nito sa biyaya ng Diyos. Kagaya ng ating Panginoon sa Philippians chapter 2, let this mind be in you. Bagamat siya'y Diyos na mataas, siya'y nagpakababa. Let this mind be in you, na nagpakababa at naging masunurin hanggang sa wakas. Yan ang resulta kapag tayo ay laging pinapaalalahan ng Ebanghelyo na ating tinanggap, pinanghawakan, pinaninindigan. Mga kaibigan namin, mga bata, sa mundong ito wala kang pangahawakan. Para kang doon sa sinabi ng Panginoon sa katapusan ng Sermon on the Mount, para kang bahay na itinayo sa buhanginan. Pagdating ng parehong pagsubok sa mga mananampalataya, alam mo, ang buhangin hindi ka matibay. Walang bagay sa mundo.
Ang iyong pwedeng panghawakan, hindi yung edukasyon mo, hindi pamilya, hindi ari-arian, sapagkat pagharap mo sa Diyos, talaga kung wala ka kay Kristo, ikaw ay wawasakin. At tayo naman sa kinahabagan ng Panginoon, ay wag natin itong baliwalain, wag natin itong palitan na mga ini-introduce ng sanlibutan. So yan po ang pasimula ng ginawa ni Pablo. Imbes na kanyang banatan agad yung mga false teaching. Di ba, narinig natin yung halimbawa na paano malaman yung laganap ng mga fake na pera. Nakala mo yung hawak mong 1,000 bill, original hanggang sa masiyasat na hindi pala. Paano at least maiwasan, mas lalo na doon sa central bank? Memorize nila, kabisado nila yung original. Amoy, hawak, etc. In the same way, maraming mga laganap na maling pagtuturo sa buhay Kristiyano, pananampalataya at pamumuhay. Paano mo malaman? Dapat muna tayo maging matibay at matatag sa Ebanghelyo ng Diyos dito sa Biblia. Kaya mahalaga po ang personal na pagbubulay-bulay, mahalaga ang palagian sa Lord's Day kay nakikinig ng pangangaral sa salita ng Diyos. Ayan ang ginawa ni Pablo. Imbis na banatan agad ang mga false teaching, nagagawin niya ito, inuna niya muna, mga kapatid, nangaral ako sa inyo, pinaalala ko sa inyo ang Ebanghelyo na nagliligtas, na inyong tinanggap, na inyong pinanindigan. Kung matatag ninyo itong pinangahawakan, dahil kung hindi, maaaring ikaw ay hindi ligtas. Or, ikaw ay nadadaya, kaya kailangan kang palalahanan. And then sa verses 3 to 8, makikita natin yung paliwanag sa mahalagang nilalaman ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Isa-isa na dyan at lagi naman itong pinapangaral sa atin. Hindi lang ito memorize sa isip, kundi atin itong bulay-bulayin. Ilagay mo sa iyong sarili kung sino ka. Ikaw ay makasalanan. Ikaw ay nararapat talaga na ilayo sa piling ng Diyos. Nararapat na hindi tumanggap ng anumang biyaya ng Diyos. Yan ang iyo at katayuan natin sa harapan ng Diyos. And so, ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Binigyan niya dito yung kamatayan. Siyempre, hindi naman siya mamamatay kung hindi siya nagkatawang tao. Siya naparito. At totoong tao siya. Yun ang incarnation. Ang Panginoong Jesus ay nangaral ng kalooban ng Ama at walang nakita maging si Pilato na kasalanan sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit siya'y pinagbintangan at siya'y binugbog at siya'y ipinako sa krus na ginagawa lang sa mga taong hindi kabilang sa lipunan sa bansang Roma, sa Empire, Roman Empire. At siya ay tunay na dumanas ng resulta ng kasalanan, bagamat walang kasalanan, ang Panginoon ay namatay. At parang mo nalaman, wala naman tayo doon. Ayon sa kasulatan, itong ang banal na salita ng Diyos, na nagsalita siya sa atin, na siya ay nagsugo ng kanyang anak sa John 3:16, ang ating Panginoong Diyos ay nagmamahal sa mundong ito na makasalanan. At hindi niya pinagkait ang kanyang kaisa-isang anak na nagpakababa at sumunod sa kalooban ng Ama sapagkat yun ang transaksyon para matubos. Siya'y dadaan sa pinakamabigat na karanasan. Yung bagsakan siya ng puot, hindi lang ng tao, kundi ng kanyang sariling ama. Kaya nga siya'y sumigaw doon sa krus bilang katuparan ng sinasabi ng hula sa lumang tipan. My God, why? Sapagat yun ang katuparan na siya ang kahalili, siya ang propitiation, siya ang mag-aalis ng galit sa iyo ng Diyos. Siya ang bayad
sa ransom sa ating pagkakautang. So ito ang Panginoon na dapat ikaw at ako, pag mong kaligtaan ito sa iyong mga nananatiling kasalanan, sa mga manifestations ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Tandaan mo, sa kabila niyan, kahit ganyan ka, hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, hindi tumalikod ang ating Panginoon. Hinarap niya talaga. If it is possible for me not to pass this way, not my will but yours be done. At yun ang ginawa ng ating Panginoon. At siya'y namatay. Ang ating Panginoon sa verse 4 ay inilibing. Katunayan na talagang siya'y patay. So the tomb was empty because Jesus was raised bodily from the dead. Hindi siya pwedeng ihiwalay. Talagang ang Panginoon natin ay dumaan sa pinakamatinding pagsubok o kalooban ng Diyos na siya'y mamatay para sa kanyang mga anak. And so, ito yung pinakamahaba niya na pagpapaliwanag dito sapagkat may issue dito ng hindi naniniwala na ang ating katawan ay muling bubuhayin. Sa verse 12, kung si Kristo'y pinangaral at binuhay sa mga patay, paanong ang ilan sa inyo ay nagsabing walang pagkabuhay ng muli sa mga patay? At kaya ang argumento nyo dito, ang Panginoong Jesus na namatay, ay inilibing. At nang siya'y inilibing, sa ikatlong araw, ayon sa kanyang pangako, ayon sa propesiya, siya'y muling nabuhay. So ang ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay upang tayo na mga mananampalataya ay magkaroon ng katiyakan na ang katawang ito'y babalik sa alabok. Subalit may muling pagkabuhay dahil kung wala sa mga argumento niya na susunod, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang kabuluhan ang inyong pananampalataya, kayo'y nasa kasalanan pa rin, nasa ilalim ng puot ng Diyos pa rin. Kung wala tayong pag-asa, tayo ang pinakakaawa-awa. At kung hindi muling bubuhayin ng mga patay, wala tayong kaibahan sa mga aso, sa mga hayop. Kaya ang prinsipyo dito ng mga pilosopo sa panahon nila sa Korinto, kung walang muling pagkabuhay, sa verse 32, tayo ay kumain, uminom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Dahil ang kanilang view, ang katawan, ay walang pag-asa. In fact, ang katawan ay kulungan ng kaluluwa. Kaya kapag namatay, yung kaluluwa ay makakalaya, parang prison cell itong katawan. Sa mga pilosopo sa panahon nila, mga maling pagtuturo. Kaya ang katawan ay mawawala na lang magpakailan paman. Kaya dinidepensahan dito ni Pablo ang mahalagang katuturuan patungkol sa muling pagkabuhay. Ang Panginoon ay tunay na Diyos at tunay na tao, siya'y namatay, siya'y nilibing at siya'y muling nabuhay. Ang ating Panginoon ay nabuhay sa makatuwid, hindi baliwala ang kahulugan ng kamatayan, ang atoning sacrifice ng Panginoon na nasatisfy ang kanyang galit, na nabayaran ang ating pagkakautang at tayo ay itinuring na matuwid at tayo ay may kapatawaran at meron tayong reconciliation sa banal na Diyos. Kung walang resurrection, walang guarantee na totoo ang mga ito. Walang guarantee ang mga pinanghahawakan natin ngayon na tayo ay matuwid na sa harap ng Diyos dahil sa katuwiran ni Kristo. Wala tayong garantiya na tayo talaga ay magtatagumpay sa kamatayan at sa jablong si Satanas at tayo talaga ay naligtas sa puot at darating sa apoy. Wala tayong guarantee. Kaya itong muling pagkabuhay niya, ito'y guarantee na ang lahat ng mga mananampalataya na mamamatay din ay muling mabubuhay at mabubuhay kasama ng Panginoon
sa langit, bagong langit, ngayon at magpakailanman. And then, ibinahagi niya dito ang mahalagang pagpapatotoo, maraming mga witnesses na nakita sa kanya. Inisa-isa niya ito. Si Cephas o si Pedro, alam natin, dininay niya ang Panginoon. Pwede muling nabuhay ang Panginoon. At pinag-almusal pa sila. Pinagluto pa sila ng Panginoong Jesucristo. And then nakita natin sa verse 5b na siya ay nakita ng 12 apostol. Minus Judas, ang Panginoon ay nakita ng kanyang mga alagad na minamahal na magkakasama sila ng mahigit 3 taon at sila ay mga depressed na ano na ngayon na ang Panginoon natin. Kaya bumalik sila sa kanilang mga gustong gawain sa buhay ng pangingisda. Hanggang nagpakita ang Panginoon na talagang totoo ang sinabi niya na siya'y talagang mabubuhay sa mga patay. Nakita ng kanyang mga tinawag na mga apostol na pundasyon ng iglesia. And then sa verse 6, siya ay nakita ng 500 mga kapatid. Sa minsanan lang, kaisang lugar ka. Minsanan nagpakita ang Panginoon. Ang sinasabi dito ng Biblia, nagpakita ng minsanan sa mahigit 500 mga kapatid. At karamihan dito'y buhay pa. So, nung sinulat na ito ni Pablo, ay merong testimony. Pwede mong tanungin. Hindi lang ito 1, 2, 10, 12, 500 mahigit. Pwede mo silang interviewin. Hindi ito hallucination lamang. Hindi ito tumigil lamang sa paghinga. Ito'y talagang patotoo ng Panginoon ay nabuhay at nakita ng mga alaga, nakita ng mahigit 500. And then yung kanyang kapatid sa laman, half-brother na si Santiago, na sa simula ay hindi naniniwala sa kanyang half-brother na kasama niya naglalaro, kasama niya nabuhay. And then nung namatay at muling nabuhay, nagpakita sa kanya ang Panginoon na kanyang half-brother sa Santiago. And then again, sa verse 7, sa lahat ng mga apostol, and then sa kahuli-hulihan, pag huli na. Wala na susunod. Sa verse 8, sa katapusan, tulad ng isang pinanganak na wala sa panahon, nagpakita rin siya sa akin. Yan ang patotoo ni Pablo. Siya ay stones na talagang Hudyo, siyang Pariseo noon na talaga hinahunting niya ang mga sumasampalataya kay Kristo na namatay at muling nabuhay. Hanggang siya'y bulagin ng Panginoon at bumagsak at nagpakita ang Panginoon sa kanya sa kahuli-hulihan sa Gawa 9. At siya'y sinugo ng Panginoong muling nabuhay sa mga patay. Sa dami ng mga witnesses, paano mo ito pasisinungalingan? Isa sa history, si Frank Morrison ay historian na nag-research para pasinungalingan niya ito. On the process, naligtas siya Naging mananampalataya siya. Gumawa siya ng aklat. Sino nag-move ng bato? And 2,000 years, marami nang naging mananampalataya. Mga kaibigan, anong dahilan bakit hindi ka pa mananampalataya? Hindi ka ba naniniwala dito sa patotoo na ito? Sa hindi nagbabagong salita ng Diyos plus 2,000 years sa buong daigdig, sa buong mundo. Na ang ating Diyos ay buhay. Ang Diyos ng lahat ng mga nag-aangkin ay patay. Ang antindi ko ngayon, araw na ito, yung anniversary ng dinodiyos sa North Korea, si Jong-il o whatever. Pero hanggang ngayon patay. Walang sino man. Si Muhammad, si Buddha, si Hindu. Pero ang Diyos natin ay buhay. Buhay magpakailanman. Kaya kayo na mga mananampalataya, ano bang dahilan ng inyong kaguluhan? Ito ang kailangan mo sa iyong personal na buhay. Ito ang kailangan ninyo sa aking iglesia. Hindi mo ito iglesia, aking iglesia. Ang sinabi ni Pablo, tapat ang Panginoon na nagsugo ng mga saksi. At ako ay isa doon.
At marami ang nagpapatotoo. Sinabi ni Timothy Keller, if Jesus rose from the dead, then you have to accept all that He said. If He didn't rise from the dead, then why worry about any of what He said? Isang magaling sa ating kapanahunan, tagapangaral, tagapagturo si Timothy Keller, kung hindi ka naniniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, huwag mo nang intindihin lahat ng sinabi niya sa Biblia. Yung kabaliktaran nito, kung tayo naniniwala talaga by the grace of God, then lahat ng sinabi niya dito para sa ating buhay ng pananampalataya at buhay ng pagtsatsaga hanggang sa wakas at buhay sa hinaharap, atin itong panindigan, atin itong panghawakan. Huwag matitinag, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Your labor in the Lord is not in vain. It's good for you and for me to be reminded, dahil dito, sa Ebanghelyo, tayo ay matuwid sa biyaya ng Diyos. Sa harapan ng husgado ng Panginoon, we are now justified by faith. At yan ang gusto namin sa inyo, mga kaibigan, mga anak namin dito. Ito rin ang basehan ng ating pagpapakabanal sa harapan ng Diyos. Na tayo ihiniwalay sa mundong marumi at makasalanan at sa biyaya at Espiritu Santo tayo ay inihiwalay para sa Kanya, para sa Kanyang kalawalatian at ang labor para sa Kanya, hindi walang kabuhayan, walang kabuluhan. And then meron tayong muling pagkabuhay. Mga kapatid, lalo na sa mga senior citizen at may mga karamdaman dito, ito ang ating pag-asa, Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Marami nang nauna sa atin at nagtagumpay at ito ang kanilang pag-asa sa huling hininga. Yan din ang ating panghahawakan. Lahat tayo. Number 2, sa biyaya ng Panginoon. Makita natin dito ang halimbawa ng Apostol Pablo na ang biyaya ng Ebanghelyo, hindi walang kabuluhan. At gusto kong hamunin ng bawat isa sa atin dito. Ang kaligtasan at ang lahat ng spiritual blessings na meron tayo ngayon na hindi kayang kunin ni Satanas, hindi kayang tanggalin ang anumang paghihirap ayon sa Romans chapter 8. Ayon sa John chapter 7, no one can snatch them out of Father's hand and our Savior Jesus Christ. Sir, patunayan natin na tayo ay mga tunay na kinahabagan. Kagaya ni Pablo, malinaw sa kanya kung sino siya. Ginamit siya ng Panginoon. Subalit binabalik niya, not me, but God's grace in me. I am what I am. Ako'y masama talaga. Wala akong karapatan na magsalita sa inyo. Wala akong karapatan magsabi sa inyo ganito. Ang gusto ng Diyos sa inyo. Sapagat alam ko na ang korupsyon ng puso ko. Alam ko, walang bahagi ng aking pagkatao na hindi naapektuhan ng kasalanan, kaya wala akong karapatan. I'm wicked, I'm sinner through and through. But by the grace of God, I am what I am. That's the power of God. That's the grace of God. Amazing grace. Kaya niyang linisin, kaya niyang baguhin. Kagaya sa Isaiah chapter 1, kahit na ang inyong kasalanan nagkasimpula, kaya niyang linisin at gawin kayong nyebe na puting-puti. Dahil sa ginawa ng Panginoon. At yan ang wag nating kaligtaan, mga kapatid, kay Kristo. Huwag niyong kaligtaan ito, mga kaibigan namin. Walang ibang paraan ng Diyos. Ito lang. Exclusive ang Ebanghelyo ng Diyos na nagliligtas. So si Apostol Pablo nagpapahayag dito, hindi na walang kabuluhan ng biyaya ng Diyos sa akin, sa buhay ko. Sapagkat ako, verse 9, ang pinakahamak sa mga apostol. At hindi karapat-dapat ang tawaging apostol. Sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Sakit nito. Talagang inusig, pinatay, pinakulong. Very zealous
Yun ang ating subject sa Sunday School na tamang zealousness. Ito, zealous din ito. At maraming mga kulto, mas zealous pa sa ating mga Reformed Baptist. Maraming mga radical, maraming mga rebel, zealous. Yan si Pablo. Kaya ito, pagka inisip niya ito talaga, zealous akong rebelde sa Diyos noon. Wala akong karapatan. Pero ang Ebanghelyo ng Diyos, ang biyaya na nagpakita sa akin personally, ang bumasag sa puso ko. Ang bumasag sa mga filosofiya ko. Kaya ako, nilinis, pinatawad, itinuwid, tinanggap. Ngayon ay anak ng Diyos. Ngayon ay isasama sa kanyang presensya sa isang lugar na wala ng pagluha. Kasama ako doon sa kabila ng aking mga nagawang mga kasamaan sa banal na Diyos. At yan, mga kapatid, kay Kristo ang ating mga karanasan. Na talaga, wag nating hayaan ang ating mga nagdaan na maging hindrance para sa paglilingkod sa Panginoon sa paraan na makapagbibigay luwalhati sa Kanya, sapagkat sapat ang biyaya ng Panginoon. If any man be in Christ, he belongs to the new creation. Bagong nilalang ng Diyos na pinaghaharian ng Panginoong Heso Kristo at nabubuhay sa kabanalan. So palagi niyang binabalik dito sa atin na sa biyaya ng Diyos, by the grace of God, I am what I am. Ang sinasabi niya, ako ay nag-labor. Alam mo yung labor dito ay, kung di ka naging laborer, hindi mo naintindihan masyado yung labor. Ito yung labor na talagang, pag tinanong mo yung mga laborer, yung mga hard worker talaga, pagka yan ay oras ng kainan, talagang kain talaga ng tindihan dahil sa naubos halos ang kanilang mga energy sa mabibigat na trabaho. And then, pag natulog niyan, alam mo, ang lakas ng hilik ng marami dyan. Dahil talagang halos maubos ang kanilang lakas sa mga manual na trabaho talaga. Why? Because they labor to the point of exhaustion. Yun ang picture dito, mga kapatid. Ng Ebanghelyong hindi nawala ng kabuluhan. May kabuluhan. So, kumusta ka, kapatid, kay Kristo? Paano ka ba nakatagpo ng biyaya ng pagliligtas? Ano man tingin mo sa iyong sarili ngayon? Hindi ba tayo ay lingkod? We were saved to serve. Kagaya ng Panginoon. Hindi siya naparito para paglingkuran, kundi maglingkod, bagamat siya'y karapat-dapat nating Panginoon. And so we as Christian follower, student of the Lord Jesus Christ, balik tayo palagi sa biyaya ng Diyos. Huwag nating kaligtaan ito. 1 Timothy 4 verse 10, sapagkat dahil dito nagpapagal kami at nagsisikap sapagkat nakagalak ang aming pag-aasa sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya. So ang Apostol Pablo ay nagpapahayag dito, I am what I am. Ako ay ako, by the grace of God. I labor, I serve the Lord for the gospel, para sa kanyang kaharian, para sa kaligtasan ng marami, only by the grace of God. Nais kong tapusin ito sa quotation kay Jerry Bridges na ipangaral sa ating sarilang Ebanghelyo araw-araw. Sabi niya, the gospel is not only the most important message in all of history, it is the only essential message in all of history. Yet we allow thousands of professing Christians to live their entire lives without clearly understanding it and experiencing the joy of living by it. Christians are not instructed in the gospel, and because they do not fully understand the riches and glory of the gospel, they cannot preach it to themselves, not live by it in their daily lives. Mga kapatid, kay Kristo, ipangaral mo ang Ebanghelyo, pero kailangan unawain mo ito sa harapan ng Diyos.
And then masabi mo sa harapan ng Panginoon, as you remind yourself day by day of the gospel of Jesus Christ, I am what I am by the grace of God. Mga kaibigan, mga kapatid, mga anak namin dito, mahabagi ng Panginoon. Nais niya talaga ay kayo maligtas at makaiwas sa darating na sumpa ng Panginoon na kabaliktaran ng biyaya niya. Huwag mong tanggihan ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus Kristo. Let's pray. Aming dakilang Diyos, nais namin po na tunay na hilingin ang iyong pagpapala sa mensaheng ito sa buhay namin bilang individual na mga anak mo na kinahabagan ng ebanghelyo ng kaligtasan at sa amin bilang iyong iglesyang itinatag dito sa Cubao. Hinihiling po namin na ikaw din ay magligtas ng aming mga anak, ng aming mga minamahal, upang sila, Panginoon, ay humanga sa iyong amazing grace. At sila din ay matagpuan na naglilingkod at sumasamba at nagtitiwala sa iyo sa lahat ng iyong mga pangako. And at the end of the day, all of us ay masabi namin, kami ay kami dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Sa iyo ang papuri sa lahat ng ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.